Napakainit ng sitwasyon ngayon sa pagitan ng United States of America at Russia. Ayon kay President Donald Trump, titingnan natin kung ano ang mangyayari sa susunod na linggo. Pinag-usapan ng buong mundo ang banta ni President Donald Trump sa Russia sapagat ang mga pahayag na ito ay kahawig ng kanyang mga pahayag sa Iran. Noong sabihin ni President Donald Trump na magdidesisyon ito sa loob ng 2 linggo kung aatake ba ito sa Iran, pero makalipas lamang ang ilang oras, sumabog sa Iran sapagat napakalaking pag-atake ang isinagawa ng United States of American Forces. Galit na galit si President Donald Trump ngayon kay Vladimir Putin. Bakit humantong sa ganito? Gayong meron sana silang magandang ugnayan nitong mga nakaraang linggo o buwan. Sa matinding galit na pinahayag ni Trump, gumanti rito ang Russia. Ano ang ginawa ng Russia? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. I-like na rin ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay July 12, 2025 at isang napakainit at bagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol mga kaibigan sa matinding bangayan sa pagitan ng United States of America at Russia. Iwanan muna natin ang balita sa Middle East sa pagitan ng Israel, Hamas, Lebanon, Houthis at iba pa. Noong unang linggo, 2 buwan na muling mailuklok si President Donald Trump bilang Pangulo ng United States of America. Ginagawa nito lahat ng paraan upang makuha ang atensyon ni Vladimir Putin upang maging kaibigan. At ang talagang pakay nito mga kaibigan ay pahintuin ang gera sa pagitan ng Ukraine at ng Russia. May mga ulat na tila kumakambyo na ang Russia at nais nang makipagtulungan sa United States of America tungkol sa nais naman ng US na makipag-usap sa Iran tungkol sa nuclear deal nito. Pero nito lang nagdaang araw mga kaibigan, tila walang saysay ang lahat ng ginawa ni President Donald Trump sapagat napakatindi ang sitwasyon ngayon sa pagitan ng United States of America at Russia. Nagbitaw pa ng pahayag si Trump na sinabi, bobombahin ito ang Moscow kung hindi ito hihinto sa kanilang pag-atake sa Ukraine. At isa sa mga ginawa ni President Donald Trump upang ipakita ang kanyang matinding galit kay Vladimir Putin ay ito. Ayon sa ulat ng CNN ay magsusupply ito ng mga armas sa Ukraine. At ang gagamitin ni President Donald Trump mga kaibigan ay ang NATO. Well, of course, sasabihin ng iba, wala namang problema kung magsusupply ng armas ang Amerika sa Ukraine sapagat ang Amerika at Ukraine ay talaga namang magkaibigan. Pero iba ito mga kaibigan sapagat hindi direktang ibibigay ni President Donald Trump ang mga armas sa Ukraine kundi ito mga kaibigan ay dadaan pa sa NATO. Well, ano naman ang problema mga kaibigan kung ito ay dadaan sa NATO? Ito kasi mga kaibigan ay isang pamamaraan ng provocation laban sa Russia. Alam naman natin na talagang critical ang Russia sa NATO. Ganito kasi mga kaibigan, although ang United States of America ay founding member ng NATO, pero ang Ukraine mga kaibigan ay hindi kasapi ng NATO. At NATO ngayon ang maghahatid ng mga armas sa Ukraine. Isipin nyo na lang mga kaibigan kung ano ang mararamdaman ni Vladimir Putin dito. Basically, normal na mag-aalburuto si Vladimir Putin sa aksyong ito dahil maiisip nito na parang pinagtutulungan siya ng maraming mga bansa sa West. At hindi lang basta-bastang mga bansa, malalakas pa ito. Marami ang mga nagdududa sa kung ano ang gagawin ni President Donald Trump ngayong parating na linggo sapagat ito ang kanyang banta sa Russia. Ayon sa mga eksperto, kung hindi dahas ang gagamitin ni President Donald Trump laban sa Russia, malaki ang possibility na isang sandata ang gagamitin nito. Ito mga kaibigan ay ang pagpapataw na naman ng karagdagang mga sanksyon sa Russia.
Katulad mga kaibigan ng ibinalita ng dahil. Tila ito ang ipinahihiwatig ni President Donald Trump. Ayon sa mga ulat ay puputulin ni President Donald Trump ang pakikipagnegosyo sa Russia katulad ng kanyang ginagawa mga kaibigan sa China. Now, malaking bagay ito para sa Russia mga kaibigan sapagkat noong mga nakaraang taon tahasang sinabi ni Vladimir Putin na kung magdideklara ang United States of America na patawan sila ng maraming sanctions, para na rin daw itong nagdeklara ng giyera laban sa kanilang bansa. Pero sa likod ng mga pambabanta ni President Donald Trump, ang talaga namang pakay nito ay ihinto lamang ng Russia ang kanilang pagsakop sa Ukraine. Sa halip na makinig ang Russia, ang ginawa nila, inatake ang isa sa mga pinakamalaking syudad ng Ukraine, ito ang Kiev, gamit mga kaibigan ang 400 drones at missiles. Nako! Talagang pinapagalit ng Russia si President Donald Trump. Ayon sa United States of America na ibinalita ng USA Today, makikita ninyo kung ano ang mangyayari. Isa pa sa ikinagalit ni President Donald Trump mga kaibigan, dahil dito nagbigay ito ng pahayag kahapon lamang July 11. Sinabi nito na sumusobra na ang Russia. Nagsagawa kasi ito ng overnight drone attack sa Ukrainian second largest city, ito mga kaibigan ang Kharkiv, at ang tinamaan mga kaibigan ay isang maternity hospital. Kaya galit na galit si President Donald Trump dito. Kaya disappointed daw siya sa ginawang ito ng Russia. Ayon kay President Donald Trump, dahil sa kanyang ginagawa ay pinapaslang lamang nito ang maraming mga tao. Hindi lang mga sibilyan kundi mga sundalo raw mismo ng Russia ay inilalagay ni Vladimir Putin sa kapahamakan. At dahil dito mga kaibigan, nakipag-usap na si President Donald Trump sa pamunuan ng NATO at ina-arrange na kung ano ang gagawin sa kanilang pagpapadala ng mga armas papuntang Ukraine. Ayon kay President Donald Trump, babayaran naman daw ng NATO 100% ang mga armas na kanilang ipapadala sa Ukraine. Ngayon, pinag-uusapan ito mga kaibigan, bakit pababayarin ang NATO? Ganito kasi mga kaibigan, ang mga armas na ipapadala ni President Donald Trump sa Ukraine ay hindi konti. Marami ito. At kaya upang talagang ito ay mabayaran, kailangan itong idaan sa NATO upang ito ay talagang makarating sa Ukraine. Talagang negosyo pa rin mga kaibigan ang iniisip ni President Donald Trump. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa aksyon ni President Donald Trump? Normal lang ba na pabayarin nito ang NATO? O ito mga kaibigan ay isang kalabisan? Sana ay huminto na ang kanilang giyera, sapagkat marami ng mga buhay ang nasayang. Can you imagine mga kaibigan, 3 taon na ang digmaan ng Russia at Ukraine. At ang mga susunod na update mga kaibigan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at kung gusto mo ang ganitong mga content at kung bago ka lang sa channel na ito ay baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, isubscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!